Nasa mga kongresista raw kung gusto nilang lagyan ng pondo ang AKAP o ang Ayuda para sa Kapos ang Kita program sa 2026 budget, ayon yan kay Budget Secretary Amina Pangandaman. May ilang kongresista namang nananawagan na maisama na lang sa ibang programa ang mga tinutulungan ng AKAP. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit hindi isinama sa National Expenditure Program ang AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program, meron pa rin pondong pwedeng magamit para rito ngayong taon, ayon sa Department of Budget and Management. Paano'y kalahati lamang daw ng alokasyon sa AKAP ngayong 2025 ang nagamit ng DSWD at 2 taon ang validity nito. Malaki po kasi ang budget masyado sa AKAP. At out of 27 billion allocation for 2025, 13 billion pa lang ang nagagamit ng DSWD. So may natitira pa pong 13B na pwedeng nilang gamitin until the end of 2026. Ang AKAP ay programang isinulong ni House Speaker Martin Romualdez bilang ayuda para sa mga minimum wage at low-income earners. May mga bumatikos dito dahil isiningit umano ang alokasyon sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 budget. Sabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman, nasa mga kongresista daw kung gusto nilang lagyan ng pondo ang AKAP sa 2026 budget. Pero meron siyang paalala. So, nasa Congress na po kung gusto nilang idagdag ito ulit. Pero sa amin po, hindi po siya kasama sa priority program. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na handa niyang i-veto ang anumang probisyon sa 2026 budget na hindi naaayon sa prioridad ng kanyang administrasyon. Ang masakit po kasi pag nabivito, kunyari, ilagay po nila, Opo. Tapos hindi natin priority, tapos vinito natin, tapo na po yan. Hindi naman po Wala na natin yung allocated na pondo. Opo, sayang. Bababa na po yung level ng budget natin. Sana nilagay na lang po natin sa ibang programa na sa tingin natin mas makakatulong. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, may mga kongresistang sumusuporta sa AKAP. Pero dahil walang binigay na pondo rito ang Department of Budget and Management para sa 2026, nananawagan ng ilang kongresistang isama na lang sa ibang programa ang mga tinutulungan ng AKAP. Dahil walang bahay ang AKAP, mahirap siyang mapondohan. Pero andun pa rin yung hinaing ng mga kongresista na baka sa 2027 maibalik ito or ma-expand ngayon yung coverage ng AIX. Talagang nakakapanghinayang yung isang programa na na-demonize. Si House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, ipinauubaya sa House Committee on Appropriations ang pagdedesisyon kung dapat ba itong pondohan o hindi. I'm not quite certain on what Congress will do, whether they will restore AKAP for next year, no? Pero very important po yung prinsipyo na kailangan ho nating tulungan, hindi lang po yung mga pinakamahirap po nating mga kababayan, kundi kasama din po dapat dito yung po mga near poor nating mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.